Sa bawat araw na lumilipas, tayo ay humaharap sa iba't ibang hamon at pagsubok sa buhay. Minsan, tila ba ang bigat ng mundo ay nasa ating mga balikat at sa mga sandaling ito, mahalagang may mga paalala na magbibigay inspirasyon at lakas ng loob. Sa pamamagitan ng mga makabuluhang kasabihan at salawikain, ating matutuklasan ang mga gintong aral na magpapalakas sa ating loob at magbibigay gabay sa ating paglalakbay. Halina tuklasin ang mga ito at hayaang ang mga salita ay maghatid ng liwanag sa madilim na bahagi ng ating buhay. Walang taong sobrang abala, ang lahat ay usapin lang ng mga prioridad. Kung ito ang nagpapasaya sa iyo, itago mo na lang. Mag-ingat kung kanino ka magtitiwala, ang asin at asukal ay magkamukha. Huwag masyadong umasa sa kahit sino sa mundong ito, dahil kahit ang iyong sariling anino ay iniiwan ka kapag ikaw ay nasa dilim. Tandaan, ang ilan sa pinakamagandang sandali ng iyong buhay ay hindi pa nangyayari. Ang masamang gawi ay tulad ng komportableng kama, madaling pasukin pero mahirap labasan. Ang oras ang nagpapakita kung ano ang tunay na halaga mo sa isang tao. Manatiling kalmado, naranasan mo na ito noon, malalampasan mo ulit ito. Matutong maghilom ng sugat nang hindi naglalabas ng sama ng loob sa lahat. Ang oras ang nagpapakita kung ano ang tunay na halaga mo sa isang tao. Hinuhusgahan ka man, kaya maging kung sino ka man ang nais mong maging. Ang paghangad ng tagumpay ng walang pagsusumikap ay parang pagsubok na mag-ani kung saan hindi ka naman nagtanim. Kung hindi mo bibitawan ang maling tao, hindi mo makikilala ang tamang tao. Kung hindi mo kontrolado ang iyong isipan, ibang tao ang gagawa nito. Kung hindi ka paminsan-minsang nadadapa, ikaw ay nagpapalampas lang. Una itong masakit, pagkatapos ay magpapalakas ito sa iyo. Magtrabaho sa iyong trabaho at kumita ng kabuhayan, magtrabaho sa iyong sarili, at magkakaroon ka ng kayamanan. Laging mayroong hindi makakakita ng iyong halaga, huwag mong hayaang ikaw yun. Gawin ang hindi kayang gawin ng iba at magiging ikaw ang hindi kayang maging ng iba. Tandaan, 5 taon ang nakalipas, pinangarap mo ang kinalalagyan mo ngayon, isipin mo yon. Kung tinatrato ka ng mga tao bilang isang opsyon, iwanan mo sila bilang isang pagpipilian. Pahalagahan ang karanasan kaysa sa mga ari-arian dahil ang mga alaala ang tunay na yaman ng buhay. Maraming nagmamahal sa iyo, huwag magtuon sa mga hindi. Ang pagiging ligtas ang pinakadelikadong bagay na pwede mong gawin sa buhay. Huwag kang mahiya sa pakikibaka, walang kahihiyan sa pagsusumikap para marating ang gusto mong marating. Hindi makakatulong ang mas mabilis na pagsagwan kung ang bangka ay patungo sa maling direksyon. Malabo ang iyong pananaw, pero lilinaw ito sa paglipas ng panahon. Alagaan ang iyong katawan, tandaan, ang kalusugan ay isa ring uri ng kayamanan. Hindi ka binabayaran para sa oras, binabayaran ka para sa halagang dinadala mo sa oras. Hayaang ang pagpapabuti sa iyong sarili ang magpagal sa iyo ng sobra para wala kang oras para pumuna ng iba. Ingatan ang iyong mga iniisip kapag nag-iisa at ang iyong mga salita kapag may kasama. Ang pinakamalakas mong kalamnan at pinakamalupit na kaaway ay ang iyong isipan, sanayin mo ito ng mabuti. Huwag kang mag-react, putulin mo sila ng tahimik. Ang katotohanan na hindi ka pa nararating ang nais mong marating ay dapat nang maging sapat na motibasyon. Ang disiplina ay ang pagpili sa pagitan ng kung ano ang gusto mo ngayon at kung ano ang gusto mo ng higit. Tumigil sa pagsasabi sa mga tao ng lahat ng bagay
karamihan ay hindi naman nagmamalasakit at ang iba'y palihim na nais kang mabigo. Ang hindi paghahanda ay naghahanda sa kabiguan. Ang pagsasalita ng hindi iniisip ay parang pagbaril ng hindi tumutukoy. Huwag kang magpunta sa landas na dinadaanan ng marami. Pumunta ka sa wala pang landas at mag-iwan ka ng bakas. Mabagal ang proseso pero ang pagsuko ay hindi magpapabilis dito. Ang madaling makuha ay hindi nagtatagal. Ang nagtatagal ay hindi madaling makuha. Huwag mong sirain ang maganda ngayon sa pag-iisip tungkol sa masamang kahapon. Bitawan mo na. Ang progreso ng iba ay hindi nagpapabawas ng sayo. Maliit na bilog, pribadong buhay at tahimik na isipan. Minsan, tayo mismo ang lumikha ng ating sariling mga pagdurusa dahil sa mga inaasahan. Hayaan mo na kung nakatakda mangyayari ito. Maging totoo ka lang, nakakatipid ito ng oras ng lahat. Huwag ibahagi ang iyong personal na buhay sa kahit sino. Huwag hayaang magkaroon sila ng anumang bagay na makakasakit sa iyo. Yakapin ang lahat ng oras para sa pagmumuni-muni at pagdiskubre ng sarili. Huwag hayaang maramdaman ka ng kahit sino na hindi mo karapat-dapat ang gusto mo. Lalakas ang iyong isipan kapag ang buhay mo ay masyadong komportable. Mahalaga ang pagbabahagi ng iyong mga tagumpay, pero iwasan ang labis na pagbabahagi ng bawat maliit na tagumpay. Ang pinakamahalagang mga tagumpay sa buhay ay madalas lumilitaw mula sa kailaliman ng paghihirap. Ang mga pagkakamali ay mga hakbang na bato, hindi mga balakid. Matuto mula sa kanila at magpatuloy. Ang sandaling binitawan mo ang iyong disiplina ay ang sandaling sumuko ka sa iyong sarili. Mas mabuti ang tapos kaysa perpekto. Ang iyong pinakamasamang kaaway ay maaaring isang taong pinagkakatiwalaan mo. Mag-ingat sa mga lobo sa balat ng pupa. Ang pag-aalaga sa sarili ay hindi makasarili. Mahalaga ito para sa balanseng at makabuluhang buhay. Malalaman mo ang halaga ng oras kapag wala na ito. Gamitin mo ito ng matalino. Ang tagumpay ay nangyayari pagkatapos mong malampasan lahat ng iyong pagkakamali. Ang mga nagwawagi ay nakatuon sa pagkapanalo. Ang mga talunan ay nakatuon sa mga nagwawagi. Bago mangyari ang isang dakilang bagay, lahat ay nagkakagulo. Isang araw, makikita mo kung bakit ka pinaantay ng Diyos. Para sa iyong kapayapaan ng isipan, huwag hayaan ang mga tao na malaman ang masyadong maraming tungkol sa iyo. Kung nagsasabi ka ng totoo, hindi mo kailangang tandaan ang kahit ano. Kung may nagsasabi sa iyo na hindi mo kaya, ipinapakita nila ang kanilang mga limitasyon, hindi sa iyo. Kung nabubuhay ka para sa pagtanggap ng mga tao, mamamatay ka dahil sa kanilang pagtanggi. May dalawang uri ng sakit, ang isa na nananakit sa iyo at ang isa na nagbabago sa iyo. Maging makasarili sa iyong oras, maraming tao ang hindi nararapat dito. Ang katahimikan ang pinakamainam na sagot sa isang taong hindi pinahahalagahan ang iyong mga salita. Ang takot ay pansamantala, ang pagsisisi ay magpakailanman. Ang mga dahilan ay nagpapadali sa ngayon pero nagpapahirap bukas. Ang disiplina ay nagpapahirap ngayon pero nagpapadali bukas. Huwag sumuko, mas malapit ka na kaysa iniisip mo. Minsan, ang pagiging mag-isa ang pinakamagandang gamot para sa iyong kaluluwa. Kailangan ka ng iyong kinabukasan, hindi ng iyong nakaraan. Huwag masunog ng 2 beses ng parehong apoy. Ang pag-aalala sa pagkatalo ay pagkatalo bago magsimula. Tayo'y bumabagsak, nababalik, nabibigo, pero pagkatapos tayo'y bumabangon, gumagaling, at napagtatagumpayan.
Isakripisyo ang ilang taon ng kaginhawaan para sa mga dekada ng kalayaan. Magkaroon ng pasensya, lahat ng bagay ay mahirap bago maging madali. Ang mga pagsubok ay madalas naghahanda sa isang ordinaryong tao para sa isang hindi pangkaraniwang tadhana. Ang positibong pag-iisip ay magpapahintulot sa iyo na gawin ang lahat ng bagay ng mas mahusay kaysa negatibong pag-iisip. Ang tanging tunay na pagkakamali ay ang hindi natin natutunan ang kahit ano mula dito. Huwag hayaang ang kahapon ang umubos ng masyadong maraming sa ngayon. Kung napapagod ka, matutong magpahinga, hindi sumuko. Ang dalawang pinakamahalagang araw sa iyong buhay ay ang araw na ikaw ay ipinanganak at ang araw na nalaman mo kung bakit. Ang iyong nakaraan ay isang lugar para matuto at lumago, hindi isang lugar para tirahan. Huwag magmadali sa proseso, pagkatiwalaan ito, ang mga dakilang bagay ay nangangailangan ng panahon. Sa pagtatapos ng ating paglalakbay sa mga makabuluhang kasabihan, naway natagpuan mo ang inspirasyon at lakas na iyong hinahanap. Tandaan, ang mga aral na ito ay hindi lamang mga salita, kundi gabay na magpapatibay sa ating loob at magbibigay direksyon sa ating buhay. Sa bawat hamon na haharapin mo, lagi mong balik-balikan ang mga paalalang ito. Ang mga salitang ito ay maaaring maging sandata mo sa mga laban ng buhay at liwanag sa mga panahon ng kadiliman. Huwag kalimutan, ang tagumpay ay hindi sa kung gaano kalaki ang iyong naaabot, kundi sa kung paano ka bumangon sa bawat pagkadapa. Magpatuloy ka at maging inspirasyon sa iba.